Alright, magandang araw mga kababayan at welcome back dito sa AJ Commentaries. Ating pag-uusapan ngayon yung nalalapit na impeachment trial, yung epekto ng mga senador na wala, hindi matagpuan o nakakulong, epekto sa tinatawag nating threshold, yung bilang ng numero na kailangan para madesisyonan ang isang krimen na binibintang sa halal ng bayan na nasasakdal sa impeachment court. Yun po ay magsasabi kung siya po ay convicted o siya po ay maa-acquit. Sabi po sa batas natin, mga kababayan, kailangan po 2/3 na bilang ng mga senador para ma-convict. Ibig sabihin, pag nakakuha ng siyam na hindi conviction ang hatol, acquitted po siya. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po yan mga kababayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po kayo po ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat sa inyo mga kababayan. So ngayon, ilalagay ko po dyan sa screen yung sinasabi sa 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, mga kababayan. Yan po yung general rule. Yan po sinusundan ng natin lahat na pinagtatalon-talunan ng mga napapanood natin sa mga balita at sa ating mga nakakausap, pinagtatalunan yan. So, pero bago natin yan talakayin, mga kababayan, umpisahan natin ang tanong sa yung bang threshold na 2/3, mga kababayan, yan ba ay fix? Kumbaga, is it within the jurisdiction and power of the Senate to change that? Pwede bang baguhin yan ng mga senador? So, basahin po natin para guided po tayo mga kababayan. Sabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person, ito po yung parteng pinagtatalunan mga kababayan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ang sabi ng iba, malinaw mga kababayan, kailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng senador o ng Senado para ma-convict si VP Sara. Ibig sabihin, kung 24 ang senador, dapat 16 ang bumoto ng conviction para siya ay ma-convict. At pagka siyam naman ang hindi bumoto, edi 15 lang yung natitira. Mga kababayan, edi acquitted siya automatic. Kaya mayroong kasunod na tanong yan. Sa 24 na senador mga kababayan, paano kung 10 doon, halimbawa, o kaya siyam, hindi pwede. Halimbawa, nag-resign, o kaya may mga patay, o kaya naman nakakulong, o kaya nasa abroad, no? Hindi pa kayang mag-participate sa trial. Di lalabas ang bilang na lang 15 na lang sila. Pagka ganun po ba, kahit ba mabigat ang ebidensya laban sa nasasakdal, automatic po ba yung acquittal? Automatic bang acquitted na yung tao? So, baliwala na ba yung korte? Ganun ba ang logic ng batas na yan? So, ganito mga kababayan, nung ako po yung mga nag-aaboga siya, yung ako po ay nasa law school, yung subject po namin sa statutory construction, may malinaw po dong pinapaliwanag na you don't interpret the statute on its absurdity. Hindi mo i-interpret ang batas sa hindi logical na paraan. Kailangan ang conclusion niya logical. So ganito mga kababayan, of course ito yung opinion natin. Ang wisdom ng Supreme Court pa rin ang magde-decide. Pero pag umabot na sa impeachment trial, mga kababayan, dalawang nakikita natin pwedeng mangyari. Ang una dyan, mga kababayan, ang unang scenario dyan, meron bang mga senador na will elevate the situation to Supreme Court? Dadalhin ba agad niya sa Supreme Court? Or sila mismo, pwede nila ituloy yung trial at sila mag-decide, hindi, babaan natin yung threshold o kaya i-maintain natin 16 ng threshold para sa conviction. Tapos, pag natapos ng trial at mayroon ng desisyon, yung losing party, yung matatalo, halimbawa, nag-desisyon ng mayorya, dahil 21 na lang tayo, nakakulong si Jinggoy, wala si Bato de la Rosa, at wala rin si
Bongo kung makakuha ng ICC o kaya naman si Dodante Marcoleta dahil alam naman natin yan sinampahan ng kaso na plunder. Kapag gano'n, ang 2/3 na lang ay 14, mga kababayan. Pag nag-decide sila ng gano'n, of course yung minority kokontra yon, pero hindi sila mananalo dahil wala silang boto. So yung losing party pupunta ngayon sa Supreme Court. At pagdating doon, of course yung Supreme Court na bahalang mag-decide. Pero kung political question ba yon, ang tingin natin constitutional question yan. Kasi pag political question, hindi yan papakailaman ng Korte Suprema. Ngayon mga kababayan, doon sa pangalawang senaryo na kailangan ituloy muna nila, kailangan ng outcome para may mareklamo sila, mga kababayan. Kailan ba pwedeng pumasok ang Supreme Court, mga kababayan, ng judiciary? Ngayon po, nakalagay po sa Article 8, Section 1 ng ating 1987 Constitution. Babasahin ko lamang po para guided pa rin po tayo sa ating paliwanag. Sa Section 1 po, the judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may established by law. So ito po mga kababayan, sinasabi yung Supreme Court yung pinakamataas, no? Siya yung may judicial power, siya lang magde-decide. Final yon, final po yung decision niya. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine, ito po yung mahalaga mga kababayan, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kapag ito ang pinunto, nag-decide sila, gawin nilang 14 lang, at ang pananaw ng iba ay merong grave abuse of discretion. Kumbaga nagmalabis sila sa kanilang kapangyarihan kasi ang paniniwala ng kabilang partido dapat 16. Dapat din yung pakialaman kasi malinaw sinabi ng konstitusyon na 2/3 of all the members of the Senate. Kaya naman may mga tanong kasi doon, no? May mga kaliwanagan na kailangan ang Supreme Court ang magpaliwanag kasi sila mag-i-interpret ng batas na yon. Kasi ito po yung opinion natin, itong pananaw natin. Yung ginagawa, yung constitution natin, of course, hindi nila na-anticipate, mga kababayan. Yung mga framers ng constitution, hindi nila na-anticipate na nangyari ngayon. Kung bakit 2/3 ang sinabi nila, kasi of course, ang dahilan yan, para ma-maintain yung balance, hindi pwede yung may konti ka lang majority, simple majority, tatanggalin mo na yung mga kalaban mo sa gobyerno. Kaya kailangan mo dyan super majority, 16, hindi naman 16. Hindi nila sinabi 16, mga kababayan, ha? Sa Constitution, wala kang mababasang 16 votes ang kailangan. Ang sinabi, 2/3. Ang pakahulugan ng mga tao ngayon, yung 2/3, 16 kasi 24 sila. Sa logic na yon, tama yon. Pero mga kababayan, ang linaw ng sinabi ng Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit 2/3 ang ginamit? Siguro dahil, ito po yung opinion ko, posible sa inaharap, magkaroon ng amendments ng batas, amyendahan ng batas. Paano kung sa panahon natin ngayon ay ginawang 36 ang mga senador, hindi na 24. Kung nilagay nila 16 votes, lalabas, maka 16 ka lang ng 36, mako-convict na. Di po ba? Hindi nila ginamit yung 16. So, para kahit baguhin mo yung bilang nyo, 2/3 pa rin ang kailangan. Halimbawa, naging 36 ang senador. Hindi na 16 kailangan mo. Yung 2/3 na ng 36. Bumaba yung numero. Yung 24 naging 21. Ang 2/3 na nun, mga kababayan, 14. 7, 14, 21. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, syempre yan, argumento na pagtatalunan at paglalabanan. Balik lang po tayo lagi, the essence of the Constitution. Remember, ang Constitution po, hindi po yan temporary unless papalitan. Ibig sabihin po nun, mga kababayan, tayo, of course, the Constitution is beyond us. Tayo lilipas tayo pero ang Constitution nandiyan pa rin yan. So, kailangan yung interpretasyon ng Supreme Court manaig. Kaya nga, kung dadalhin ba sa Supreme Court yan, hindi pa natin alam. Pero naniniwala tayo, yun ang paraan para ma-resolve yan. Kasi kung walang pupunta sa Supreme Court, kanya-kanyang interpretasyon ng 2/3 of all the members of the Senate, naku po,
'pag nagbotohan sa Senado, mananalo majority, hindi minority. Yun lamang po yun. 'Di po ba, mga kababayan? Pero malinaw din naman, mga kababayan, na dahil ako po, opinyon ko lamang po 'to, ang threshold nagagalaw 'yan. Kung pag-uusapan po natin ay quorum, yung 1949 case ng Avellino versus Cuenco, ito po sikat na sikat ngayon, mga kababayan, malinaw po do'n sinasabi, kapag ang senador, beyond coercive power of the Senate, beyond coercive jurisdiction, ibig sabihin, labas sa kapangyarihan ng Senado para mapatawag mo, masundo mo, mapapasok mo sa trabaho, mapa-attend mo, kapag wala ang kakayahan ng Senado dahil beyond, nasa labas siya ng kakayahan ng Senado, halimbawa, nasa abroad, o kaya naka-dextrose, comatose, o kaya patay na, o kaya naman nakakulong. Kasi po ang mga nakakulong, mga kababayan, deprived sila ng liberty, wala silang kalayaan. Kahit na gusto nilang umattend, hindi sila pwede umattend hanggat walang permiso ng korte. So sila ay nasa jurisdiction ng korte. Hindi sila nasa jurisdiction ng Senado. So ang ibig sabihin, mga kababayan, yung mga nakakulong, kung pagbabasihan natin yung Avellino versus Cuenco, hindi mo sila pwedeng ibilang para magkaroon ng quorum. Ang quorum po ay para magkaroon ng sapat na bilang na present na senador para mag-transact ng business, makapagpasa ng batas at kung ano-ano man. So kaya ang tanong, yung bang pangyayaring yon, yung jurisprudence na yon, mga kababayan, mag-a-apply ba siya, magagamit ba siya dito sa impeachment court? Kasi si Jingo Estrada ngayon suspended base sa Section 5 ng Republic Act number 7080. Dahil siya ay suspended, mga kababayan, ibibilang ba natin siya? Yun yung mga tanong na kailangan sagutin. Pero ako, ang paniniwala ko dyan, matutuloy ang trial at may aapela sa Supreme Court. Hanggang dito po muna, mga kabayan. Sana may natutunan po tayo. Makaikliman po yung video. Sana marami tayong natutunan. Kung di pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo, mag-comment at mag-like. Marami po salamat. AJ Comentaries po muli. Salamat po sa inyo.